Isang panibagong mungkahi para sa agarang tigil putukan ang isinusulong ngayon sa gitna ng mahigit 5 linggo ng giyera sa gitnang silangan. Nagbigay rin si US President Donald Trump ng bagong deadline para makipagkasundo ang Iran. Saksi si Chino Gaston. Madaling araw kanina muling namataan ng mga missile sa himpapawid ng Tel Aviv at iba pang bahagi ng Israel. Hanggang umaga, umalingaw-ngaw ang mga sirena. 4 na bangkay ang na-recover mula sa isang residential building na tinamaan ng Iranian missile kahapon sa lungsod ng Haifa. Tinamaan din ng airstrike nitong weekend ang isang oil refinery sa Bahrain. Ang Israel gumanti ng airstrike at nagbantang sisirain ang infrastruktura ng Iran at isa-isang pupuntiryahin ang mga lider nito. Inako din ng Israel ang pagkakapatay sa pinuno ng intelligence organization ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, bagay na kinumpirma ng state media nito. Mahigit 5 linggo na ang gyerang napaulat na kumitil na mahigit 5,000 sa Middle East at nagpasipa sa presyo ng langis sa iba't ibang panig ng mundo. Nagbabala si US President Donald Trump sa Iran, bobombahin ang energy at transport infrastructure ng Iran kung hindi sila makikipagkasundo o bubuksan ang Strait of Hormuz sa Martes. Sa isa pang post, nagbigay siya ng eksaktong oras, alas 8 ng gabi, Eastern Time, o alas 8 ng umaga ng Miyerkules, oras sa Pilipinas. Ayon sa isang source ng Reuters, may isinusulong na plano para sa agarang tigil putukan na susundan ng mas malawak na negosasyon sa loob ng 15 hanggang 20 araw. Kausap daw ng Army Chief ng Pakistan, sina US Vice President J.D. Vance, Special Envoy Steve Witkoff at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Sa ilalim ng anyay Islamabad Accord, magkakaroon ng pinal na pag-uusap sa kabisera ng Pakistan na Islamabad. Kasama sa posibleng maging kasunduan ang pangakong hindi gagawa ng nuclear weapon ng Iran kapalit ng pag-alis ng ilang sanctions at pag-release ng frozen assets. Ayon naman sa Foreign Ministry ng Iran, may mga demand at posisyon ng Iran batay sa interes nito at ipinarating ito sa pamamagitan ng mga intermediary. Dagdag nila, hindi akma ang negosasyon sa mga ultimatum at pagbabanta. Wala pang tugon ng Amerika sa mga napabalitang plano para sa ceasefire. Ayon sa Department of Migrant Workers, maraming OFW ang hindi makabalik sa Middle East dahil sa patuloy na bakbakan. Gumagawa pa tayo ng talaan in terms of kung sino yung mga hindi makapanumbalik. Galing ako sa Middle East at meron talaga mga sektor na apektado. Hospitality sector, transport, restaurants, at pati construction nga eh. So, sila muna ay inaabisuhan natin, wag muna magpatuloy kung wala naman dadatnan na mga trabaho sa abroad. Meron din kasi mga pinapauwi. Isa sa mga tulong ng gobyerno ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa na layong bigyan ng ayuda at tulungang magnegosyo ang mga hindi makaalis ng OFW. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.